What is up you guys? It is the Updated Weeb and kare-release lang ng Chapter 244 spoilers and leaks para sa Jujutsu Kaisen. At ito na ang pinakaiintay niyong laban, ang laban sa gitna ng King of Curses na si Ryomen Sukuna laban kay Yuji Itadori na merong bagong ang arms at kay Hiromi Higuruma na isang prodigy pagdating sa curse techniques. Here we will witness kung ano ang plano nilang gawin laban sa King of Curses gamit ang deadly sentencing na domain expansion ni Higuruma. In the very first page, we get to see ang face-off sa gitna ng tatlong karakter na ito. Makikita din natin ang title ng chapter na Shinjuku Showdown Part 16, Third Decisive Battle Against Sukuna. Dahil alam naman natin na matapos ang dalawang laban wherein tinalo ni Sukuna si Gojo, tinalo din niya si Kashimo Hajime, and now it is Yuji and Hiromi Higuruma's turn naman. Before the fight started, nagkaroon ng napakatinding brainstorming sa gitna ng mga allied sorcerers sa kung paano nila patutumbayin si Sukuna at maging si Kenjaku. Napagdesisyon na nilang patayin si Kenjaku sa pamamagitan ng abilidad ni Yuta kapag nakot na nila ito off guard, which is nagawa na nila sa previous chapter, subalit gagawin lamang nila ang planong ito kung sakaling matalo si Gojo. Ngayon, matapos si pull off ni Yuta ang kanyang mission, babalik siya ulit sa headquarters para tumulong naman sa pakikipaglaban kay Sukuna. Humingi naman ng tawad si Kamo no Ritoshi, ang version ng Kamo no Ritoshi na kakampi pa ng allied sorcerers dahil mas importante sa kanya ang kanyang pamilya at ayaw niyang madamay ito sa laban. Therefore, aalis sila ng country at hindi na makakatulong at makapag-contribute pa si Kamo sa pakikipaglaban. Nabanggit din ni Kamo na hindi siya ganun ka-significant sa mangyaring laban dahil hindi naman ganun kalakas ang kanyang curse technique, kaya naman naawa sa kanya si Yuji at sinabing malaking tulong siya at maraming naituro sa kanya itong si Kamo no Ritoshi. Hindi katulad ng kanyang big brother na si Choso na hirap sa pagtuturo. And another thing, isiningit pa nila dito na hindi na pwedeng sumali pa si Miwa sa mangyaring laban dahil hindi na siya ngayon pwedeng humawak ng katana. Nang dahil na din sa isang binding vow na ikinomit niya way back sa Shibuya incident na ginawa niya para lamang ma-fend off si Kenjaku. Sinabi naman ni Higuruma na susunod siyang lumaban pagkatapos ni Kashimo Hajime at gagamitin niya ang kanyang domain expansion na ang deadly sentencing para ma-confiscate ang curse technique nitong si Sukuna at para malabanan niya ito gamit ng kanyang executioner's sword. Nang narinig ito ni Kashimo Hajime parang bigla itong nainis dahil bakit nga naman susunod si Higuruma sa kanya? Ine-expect daw ba nitong si Higuruma na matatalo siya kaya umahanap na agad sila ng kasunod? Kaya naman pinakalma siya ni Hakari habang sinasabing isa lamang yung assumption at isang parabang plan B in case na matalo nga siya. Pero nang dahil na din sa sinabing plano ni Higuruma sa kung paano niya lalabanan si Sukuna, natanong siya ngayon ni Kusakabe kung sigurado daw ba or 100% ba siyang sure na kaya niyang ilatag ang kanyang domain expansion, i-confiscate ang curse technique ni Sukuna at makapag-lay ng death penalty para magamit niya ang kanyang executioner's sword. Kaya naman dito na nagsimulang maging komplikado ang mga bagay-bagay dahil hindi control ni Higuruma ang judgeman at ang judgeman mismo ang pipili ng krimen na gagamitin nila sa kanyang deadly sentencing. Kaya para maging mas simple mga bagay-bagay ay sinamarize nila ang lahat ng mga krimen at wrongdoings na nagawa ni Ryomen Sukuna. Starting sa high school ni Yuji Itadori, nagawa niyang i-harm ang katawan ni Yuji Itadori sa pamamagitan ng pag-takeover nito. Pangalawa, tinangka niyang patayin si Gojo Satoru right on the very first episode. Pagkarating naman sa juvenile home, pinatay ni Sukuna ang kanyang sariling vessel na si Yuji Itadori na nakita naman natin sa episode 2 ng Jujutsu Kaisen. However, hindi yun considered na murder dahil nabuhay pa rin naman si Yuji sa pamamagitan ng reverse curse technique, so it's safe to assume na isa lamang yung attempted murder. Pangalawa naman, nagkaroon din siya ng attempted murder kay Fushiguro Megumi dahil nangyari nga ang laban sa kanilang dalawa and nagkaroon lamang ng dahilan kung bakit hindi niya tinuloy ang pagpatay kay Fushiguro. Ngayon ang latest at ang pinaka-hype na nangyayari sa animated na parte ng series ang Shibuya incident. Pinatay niya ang dalawang curse user na alaga nitong si Geto. Attempted murder on several citizens sa pamamagitan nga ng paglaban niya kay Mahoraga at sa paggamit niya ng kanyang malevolent shrine. Committed arson sa paggamit niya ng kanyang thunderclap sa pag-open niya ng kanyang fire elemental curse technique at ang pagpatay sa iisa pang curse user na nagtangkang pumatay kay Megumi Fushiguro na dahilan nga kung bakit nailabas ni Megumi si Mahoraga. However, when it comes sa harm na naidulot ng mga finger or fragment ng soul ni Sukuna, magiging napakahirap nun para i-judge ng judgeman at pwedeng tumagilid sila sa magiging resulta. Dahil dito nabanggit ni Kusakabe na bakit hindi na lang daw pagpatong-patungin ni Higuruma ang lahat ng mga krimen na nagawa na nitong si Sukuna para surely makakuha sila ng mataas na punishment.
However, sinagot siya ni Higuruma na hindi ganun nagwo-work ang kanyang deadly sentencing dahil pipili lamang ang judgeman ng iisang krimen at ang krimen na yon ang pagbabasehan ng magiging resulta or parusa kay Sukuna. Moreover, dinagdag pa ni Higuruma na ang pagpatay ng isang tao ay katumbas lamang ng pagtatagal sa kulungan ng 10 to 15 years. Ang dalawang murders naman ay katumbas ng life sentence or death penalty at ang tatlo o mas marami pang murders ay death penalty na surely. Therefore, kailangan nilang makakuha ng krimen na mapipili ni Judgeman wherein merong dalawa or mas marami pang napatay si Sukuna para makonfiscate nila ang kanyang curse technique or mas maganda kung makuha pa nila ang death penalty para sa executioner's sword. Tinagdag niya pa na it can also be na hindi gumana ang mga law ng modern times sa pre-reincarnated na mga beings. Dahil syempre logically hindi sila aware sa mga bagay-bagay sa modern era. At dahil nga nakabase ang judgment sa pag-iisip ng kanyang sariling host na si Higuruma, maaring hindi yun gumana kapag naisip ni Higuruma na hindi yun applicable. Inagdag pa ni Higuruma na hindi din nila sure kung alin ang curse technique na mako-confiscate ng kanyang deadly sentencing. Maaring ang 10 Shadows or pwede ding ang Malevolent Shrine ni Sukuna. Pero at this rate, I think the 10 Shadows technique is not applicable anymore dahil completely nag-reincarnate na nga si Sukuna at wala na dito ang presensya nitong si Megumi Fushiguro. Therefore, hindi na niya magagamit ang 10 Shadows at nakita naman natin na hindi niya pa ginagamit right from reincarnating. But then, biglang nagkaroon ng parang light bulb idea dito si Yuji habang sinasabing there might be a simple and certain way para makuha nila at makonfiscate ang curse technique ni Sukuna and at the same time making them gain the Executioner's Sword. Ngayon, after all that babbling, makakabalik na tayo ngayon sa nangyayaring laban sa Shinjuku, wherein ginamit ni Meimei ang kanyang mga crows na usually walang nakakapigil nito kung hindi si Gojo Satoru lang. Pero matapos pigilan na Ryomen Sukuna ang mga crows nitong si Meimei, effortlessly na-realize niya right away na may tatlong exceptions sa hindi pwedeng tabla ng kanyang curse technique na to na gumagamit ng binding vow: si Kenjaku, si Gojo Satoru at si Ryomen Sukuna. After naman mag-try ni Meimei na tumulong, agad na pumasok na si Higuruma sa laban gamit ang kanyang napakalaking mallet. Hinampas niya ang terrain na kinatatayo ni Ryomen Sukuna para masira ang stance nito, habang sumusunod naman si Yuji Itadori na dinudurog ang lahat ng debris na pinapatalsik papunta sa King of Curses para mag-act as projectiles. Ryomen Sukuna naman napaka-unfazed as if wala man lamang nagagawa ang mga atake nito sa kanya. Nang tatangkain niya sanang gamitin ang kanyang weapon para mag-counter attack kay Yuji, ay ginamit naman nitong si Higuruma ang kanyang weapon para i-transform to something of a rope para mapigilan ang gagawin sana nitong counter attack kay Yuji at para hindi makatamo si Yuji ng fatality. Ayon, nang dahil sa opening na ito, nagawa ni Yuji makapag-land ng isang napaka-solid na suntok kay Ryomen Sukuna. However, hindi yun tumama sa mismong katawan ni Sukuna at nasalagyo ng natitira niya pang tatlong arms. However, naramdaman ni Sukuna na nanginginig ang kanyang buong katawan matapos niyang tamuhin ang suntok na yon. Even Sukuna don't know the reason kung anong nangyari at kung ano ang pinanggalingan ng epektong yon. Maaring may kinalaman dito ang bagong braso ni Yuji, which has its very own curse technique. Napaka fast pace ng laban na ito, agad ginamit ni Higuruma ang kanyang domain expansion ng deadly sentencing laban kay Ryomen Sukuna. And here goes ang kadugsong ng naputol na panel kanina sa gitna ng brainstorming ng kanilang pagpaplano laban kay Ryomen Sukuna. Sinabi ni Yuji Itadori ang kanyang naisip para surely ma-confiscate nilang curse technique ni Sukuna at para mapatawan siya ng death penalty, therefore giving Higuruma his executioner's sword ay ang ipagpatuloy nila ang ginawa nilang trial sa kanilang first meeting, wherein kinancel nga ni Higuruma ang ginagawang trial dahil ayaw niyang patayin si Yuji. Ipagpapatuloy nila yon ngayon at gagawin nilang isang co-defendant si Ryomen Sukuna. Nang dahil dito, nagsimula ng banggitin ng judgment ang tungkol sa krimen na kinumit ni Ryomen Sukuna gamit ang katawan ni Yuji Itadori sa Shibuya incident. However, dinefend ni Higuruma si Yuji Itadori habang sinasabing wala siyang pinatay na kahit na sino at ang kanyang confession was due to his sense of responsibility, therefore making Yuji Itadori's crime void. At ang natitira at ang true criminal ay si Ryomen Sukuna. Now this is where the chapter ends, wherein nakangiti pa rin si Ryomen Sukuna kahit alam niya na kung ano mangyayari. It seems parang napaghandaan niya na ang bagay na to at para bang alam niya na kung paano makakounter ang domain expansion ni Higuruma na ang deadly sentencing. And we don't know about that yet dahil hindi pa naman dito nako-confiscate at hindi pa siya napapatawan ng kahit na anong punishment ng judgment. So marami pang pwedeng mangyari sa susunod na chapter. But let's not neglect the editor's note na nagsasabing will they turn the tables?
a desperate courtroom battle now begins. So it's either na sa susunod na chapter magkaroon ng konting chit-chat sa kung paano magiging resulta ng trial na to, or pwedeng sa susunod na chapter magpatuloy agad ng matinding laban sa gitna ng tatlong karakter. But the sad part is, magkakaroon ng chapter break next week, pero don't be sad dahil this upcoming weekend or Friday i-release naman ang official chapter at gagawa tayo ng panibagong review para sa official chapter na yon. If you like this video at kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time naman, diba? Kaya wag mo kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. But until then, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.